to be on God's side. You have to know who He is, where He is, and anong season ito, saan tayo dinadala. Diba? So yung what, when, where, who, ay napaka-importante in wanting to be on God's side. Of course, it starts with reading His Word, knowing to know Him better, di ba? So if someone tells you na be on God's side, dapat magnakaw ang Pilipinas para yumaman. Alam mo nang hindi God's side yon, because alam natin na ang Panginoon natin ay hindi nagnanakaw at hindi nagtuturo ng pagnanakaw. So I say that in context po of wala naman ako official statistic at statistics. Hindi naman ako SWS o Pulse Asia, so hindi ko po talaga alam gaano karami ang natuwa sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the impeachment complaint. Having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi nung iba, check and balance. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive, at judicial, yung three great powers, nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So, ang umuusig, ang nagpro-prosecute or mas masama, persecute, ay siya din nagja-judge at siya din ang gumagawa ng batas. Kaya hiniwalay po natin yan. Ang nag-execute ng batas ay ang executive, ang legislative po ang gumagawa ng batas, at pagkatapos naman po ang judiciary ang nag-i-interpret ng batas at nagme-make ng decision ng mga violation sa law, lalo criminal law. So may konting hybrid sa check and balance kasi may impeachable officers. Na yung impeachable officers, bukod sa pwedeng, so like ang presidente may immunity of suit, so hindi mo rin pwedeng kasuhan sa ibang korte during term niya. Yung iba, so, ibang issue pa yan, no? But generally, around the world, generally, pwede mong kasuhan yung ibang impeachable officer basta't wala silang immunity from suit. So, in the Philippine context, pareho ng US, yung House ang mag-i-impeachment proceedings at pag na-impeach, ang Senate naman ang magta-trial. Pero kung may question, kung tama yung proseso, kung tama yung charges, kung may jurisdiction, etc., yan po ay sa Supreme Court talaga. Kaya akala ko po at least magiging unanimous po tayo lahat nung meron pong factual na nangyari, which is yung naunang mga impeachment cases na hindi gumalaw sa House, ay Supreme Court magde-decide. So gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi hintayin natin ang Supreme Court, let's respect the Supreme Court, bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court, wag makialam, nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, meron pa tayong isang, how do I call him, kolumnista at lecturer, pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze, wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision at kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So makikita nyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter ng kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi po na-spare sa tira. Don't get me wrong po, all throughout history, there are decisions we like or not, and it's okay to comment. But it's beyond commenting. So saka ko napapasukin yon. But ang point ko, so I'm sure maraming nagdadasal, sana ma-impeach ang ating Vice President, Sara Duterte. Ang daming nagdadasal, sana po hindi ma-impeach ang ating Vice President Duterte. Sana Lord, nandiyan ka sa side ni Vice President Duterte. Sana Lord, nasa side ka ng House at nasa side ka ng accountability. Nasa side ka nila former Senator Congresswoman De Lima and her group na maraming beses, maraming sinasabi. Pero hindi ba ang tama, dapat, Lord, turuan nyo kami, how do we be on your side?
ano ba Lord ang tama, 'di ba? Kasi meron talagang final arbiter kaya na may nabasa ako, 'di ba, na after the Supreme Court you appeal. And after yung appeal sa Supreme Court, sa Diyos talaga ang appeal. So ang point that I want to make tonight is that if we want to build our nation, if we want to develop our nation, yes, we have to have accountability. Yes, we have to have a system of holding public officials accountable. Yes, the process is as important as the result. But it's also very important, di ba, that we align with what God wants. And we can only align with what God wants kung unang tanong pa lang natin tama. So kung tanong natin, Lord, nasaan ka at nandiyan ba kami kasama mo? Pero pag ang prayer natin parati, Lord, kampihan mo ako, paano kung mali ka? Paano ka kakampihan ni Lord? Sabi nila, paano kung yung kalaban mo mali? Paano kung pareho kayong mali? Diba? So parang coach po yan. Ang coach, mas malawak ang nakikita sa player. Ang Panginoon, lampas-lampas pa niyan ang coach. Diba? So I'll say more, but I'm asking all of you to pray for the nation. Pray where we go from here. Remember, impeachment is one of the important and may I say isang very emotional issue. But what about yung mga binaha? What about yung billions of pesos, trillion na nga sa DPWH na tama ba pinupuntahan o hindi? First prioritization, meaning dapat ba talaga sa DPWH yun, o sa DepEd or sa DOH or sa DOTR? And then implementation, tama ba yung pag-i-implement or mali? I was watching someone I really admire, Architect Palafox, at napakatagal na ng mga plano na to at sinulatan pala niya lahat ng Pangulo sa start ng administration nila. So anyway, I'll talk more about that tomorrow, but let me just transfer to you that whether tuwan-tuwa tayo sa desisyon ng Supreme Court or whether nalulungkot tayo, we have to pray for our nation and we have to ask God, Lord, make us in your sight, di ba? So having said that, I want to completely make it clear, we are for accountability, we are for process. Ang dami-daming public officials na dapat i-hold accountable. Actually, walang exemption dyan, lahat kami. I saw a clip in Inquirer.net, yung isang kongresista sinasabi the LGU should step up. Nung binasa ko, I'll tell you my feeling. My feeling is the House and the Senate should step up. Most of the mayors, if not all, have really stepped up over the years and are really doing so much at sila yung on the ground. Pero kung mali ang priorities at paglagay ng pera ng House at saka ng Senate, the mayors have to and governors have to work within that context, di ba? So yung accountability ay napaka-importante, hindi natin binubura yan. Pero wala pong accountability pag may shortcuts. Di ba yung commercial po nung bata kami, yung basurang tinapon nyo, babalik din sa'yo. So we have to be careful and that's why I think yung prudence, I thank God for the prudence na binigay sa marami sa amin sa Senado na magtanong muna, mag-pause muna, ibalik muna to sa House. Kasi nakita na namin may problema. But ako, personally, I wasn't ready to make a judgment then. I wanted to know more. But nakita nyo na, after the Supreme Court got all of the facts, definite ang kanilang statement. And in the past, we accepted that. So nagtataka ako ba't may ibang mga senador na question yung role ng Supreme Court or former senators or bagong senators or whatever. Kasi in the past, yung decision ng Supreme Court, ilang beses na about impeachment, tinanggap natin yan Pati yung interpretation, ano yung once a year, no? So if this enriches our jurisprudence, and wala naman tong conflict dun sa mga nauna, nagtataka ako bakit may ganun reaction. But let me talk about it more. But we have to talk about everything in two contexts. One, nation building. Number two, aligning kung anong gusto ng Panginoon sa ating bansa. So good night everyone. God bless. Thank you Angeline Castro Ungcal. Si Lani nag-good night din. Luvisa Pabila Bonane. Nasa Doha, Qatar. So ingat daw yung mga lugar na tuloy-tuloy po ang pag-ulan. Shout out sa Dumdum family sa Toboso, Negros Island region. Yan. Thank you, Jimson Lim.
Nils Perez from Hong Kong, yan. Happy Sabbath din, Mari Pasco. Emily Bandola watching from Hong Kong. Jentan Austria. From the Netherlands, yan. Hedja Ramna Makarambat. Magandang gabi po. So, as I say, good night ha. Let's not make a mistake na kahit anong bigat ng issue, hindi lang isang issue ang hinaharap ng ating bansa. And there's always personal issues na hinaharap ng ating mga kababayan, whether yan ay pag-aaral ng anak, meron may sakit sa pamilya, problema sa opisina o kakulangan ng kita. So parating may ganung problema. So let's be sensitive and remind yourself, you are a solution to a problem. God made all of us not to be a problem, but made us to be a part of the solution. Good night. God bless.